So, ayan na nga guys. After more than a month pagulit ako nakalabas para mag-day off and more than a month na din ang war dito sa Israel. During sa time na finilm ko ang video na ito, and kung mapapansin nyo, mas ipapakita ko sa inyo ang aming mga surroundings, ganyan, para makita nyo kung kumusta ba ang sitwasyon dito sa aking lugar. And yan, nakasakay na tayo ng bus. And by the way, yes, fully operational pa rin po yung buses, yung mga sasakyan dito sa may part namin ha, kasi ako ay nasa northern part, mas malapit ako sa northern part. Pero yung pinangyarihan ng gulo is sa may southern part. And yan, kung mapapansin nyo, very peaceful, diba, ang ating surrounding, and okay naman yung ating pag-travel. Papunta pala ako dito sa Haifa. And by the way, maraming salamat po sa lahat ng nag-message pala sa akin nung napanood nila yung nangyari dito sa Israel. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero thank you so much. And ayan, nandito na, pababa na ako dito sa may Central Bus Station ng Haifa, at ang tawag dito sa station na ito is Hufha Carmel. So from here, sasakay pa ulit ako ng isang bus papunta sa aking flat sa Haifa. And by the way, kagaya nga nung sinabi ko kanina, kung saan nangyari talaga yung gulo is sa may southern part, doon sa may malapit sa Gaza. So ito na nga, binibilisan ko ng maglakad kasi gusto kong habulin yung schedule ng bus, kasi pag hindi ko nahabol yon, maghihintay pa ako ulit ng around 30 minutes ata yung next schedule ng bus na papunta sa Hadar. So yan, pupunta tayo sa may platform 12. So sa mga first time na mag-off, yung na ang flat din is sa Hadar. So dito sa platform number 12 tayo sasakay ng bus at hihintayin natin ang bus number 3 or bus number 112. So yan, kung makikita nyo, may mga tao pa rin pero hindi masyadong marami kasi pasyabat na, kagaya nga ng sinabi ko sa mga previous videos ko. Hindi ko alam pag napanood ninyo. Pag Shabbat dito, talagang wala ng bus, ganyan, wala ng public transportation. So ito yung platform number 12 at hindi ka naman mawawala kasi sa taas niyan makikita mo kung yung bus number and kung saan papunta yung bus number. And by the way guys, habang naghihintay ako, hayan, nakita ko ang aking application, yung Kumta application na nag-red alert. So itong application na ito is, for example, pag may rockets na fina-fire dito sa Israel, mag-alert itong app. So diba, nakita nyo na habang naghihintay ako ng bus and may rockets na finire, pero hindi namin naramdaman dito sa may Central Bus Station, though kahit na yung rockets na finire is dito sa may northern part din na banda. And by the way, ang isang kagandahan din pala dito sa Israel is meron silang Iron Dome. So itong Iron Dome is napakalaking tulong naman talaga dito kasi yun yung nag-i-intercept ng rockets na fina-fire nila papunta dito sa Israel. And ang anong tawag ito, very effective talaga ang Iron Dome nila kasi usually 99% ganyan talagang nai-intercept nito ang mga rockets na pumupunta na fina-fire nila dito. And by the way, for most houses, though may mga houses pa rin na wala, usually may mga bomb shelters kasi kahit na sabihin nating may Iron Dome, pero 'di ba pag ini-intercept ng Iron Dome yung rockets, minsan may mga malalaking debris na bumabagsak. So yon, minsan bumabagsak sa isang lugar, ganyan. So yung mga tao, once na narinig na nag-red alert sa kanilang area, talagang pupunta na sila sa bomb shelter and maghihintay doon ng 10 minutes ganyan bago lalabas. And then yung isa pang na-appreciate ko dito sa Israel is, alam nyo ba na napakaliit lang niya na country, kahit tingnan nyo yung map, pero napaka-strong nila. And yung support talaga nila sa soldiers, kasi during sa first day ng war is nakaka-touch yung support ng tao sa kanilang mga soldiers, na yung mga soldiers nila on the way to the war, talagang binibigyan nila ng mga pagkain, ng mga tubig. Full support sila kahit sa Mowadon kung saan kami ni Lola, gumagawa sila ng mga pagkain tapos binibigay sa mga soldiers. So parang dun mo makikita yung talagang grabe yung support nila.
And ito na nga guys yung sinasabi ko sa inyo na Kumta application na pag may rockets na fire is magre-red alert. And kung makikita nyo yung Gaza, doon yung southern part, and yung sa May Kisarya, malapit ako sa May Kisarya banda, nasa gitna kami, pero mas malapit kami dito sa may northern part. And tingnan nyo naman guys yung surroundings, diba? Napaka tahimik pa rin ng surroundings, and okay naman nung nag-off ako during this time. And syempre yan, malapit na ako sa aming flat, and hindi ko na video nung pumunta akong namalengke para sa pang dinner namin. Good morning guys! So hayan, mga alas 8 na atang oras, and kagigising lang natin. Syempre sulitin na natin ang ating day off, and ang ganda ng hangin ngayon kasi pa winter na siya, and magandang magtambay dito sa may terrace. And ito ang view dito sa may terrace namin, and napakaganda naman talagang tingnan. Napaka peaceful sa awa ng Diyos, and i-appreciate muna natin itong view. By the way guys, thank you so much sa panonood hanggang sa video na ito. And tingnan nyo naman, diba, ang ganda ng araw. And by the way, kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, please feel free to click the subscribe button, and samahan nyo muna akong magkape. Pagkatapos nito, syempre, ano ba bang gagawin natin kundi mag-rest muna sa araw na ito, kasi mamaya babalik ulit tayo sa ating work. Kaya mega beauty rest muna ang ating gagawin. So, ito ang aming breakfast for the day, o diba? So, yan, nandito na ulit ako sa may Takana or Central Bus Station ng Haifa, and pabalik na sa ating work. Once again, thank you so much guys sa panonood, and I'll gonna see you again on my next one, and enjoy the day. Stay safe. Bye!